Sa lugar ng Northern Outer Castle Wall, sa isip-isip ni Tobin na bakit daw ba sila sobrang napipinsala ng fire damage. Si Regis ay naipit sa Inner Castle, at si Pan ay abala sa mga High Believers sa West Gate. Ang iba pang guildmate ay hindi makasama sa sandali. May limit siya kung hanggang kailan niya kaya mablock ito mag-isa. Sobrang lakas ng halimaw na ito, Balak, ang ikalimang lingkod ng Diyos ng Yatan. Sinasabi ni Balak na ano daw ang silbi ng pangharang sa iyong estado. Sa isip-isip ni Tobin na kahit mablock niya ang sword niya, sobrang powerful ang passive skill niya. 500 pinsala kada segundo, ang average health ng level 250 user ay nasa 20,000 lang. Walang puntos ang pang-block, at pinapahirapan ito ng damage overtime kaya hindi rin gumagana ang flame resistant. Kailangan niya umalis sa attack range niya, kailangan niya daw siyang pigilan hanggang dumating ang mga guildmate niya. Sinasabi ni Balak na sinusubukan niya bang gumawa ng distansya mula sa kanya? Isa pang walang kabuluhang pagpili na ginagawa niya. Talsik si Tobin sa sunod-sunod na pag-atake ni Balak, at sinasabi ni Balak na medyo nasaktan siya dahil isa lang ang pumipigil sa kanya. Pero kontento na siya dahil isa itong Holy Knight ng mga hidden na nakatiis pa sa boses ng mga demonyo. Nakatanggap si Tobin ng 3,900 na pinsala, at nakatanggap ng critical na 7,980 na pinsala. Sa isip-isip ni Tobin na ginamit niya na ang lahat ng buff skills na kaya niya, pero mataas pa rin ang pinsala. Dapat siyang mag-isip ng paraan. Gumamit si Tobin ng Swamp Shields. Sinasabi ni Balak na para siyang na-stuck sa swamp. Habang sinusubukan niyang makawala dito, lalo siyang nahihirapang masipsip dito. Mas magiging madali para sa kanilang dalawa kung susundin niya ang kamatayan at maging alipin ng Diyos ng Yatan. Ang kasuklam-suklam niyang pagnanais na mabuhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga mababang loob na panlilinlang ay nakakainis para sa kanya. Sinasabi ni Tobin na gagamitin pa yung mga lowly tricks na sinasabi niya, kaya daw ba bumagal siya? Kaya humanda siya, hindi naman namamalayan ni Balak na nandyan na pala ang mga ibang members, at sinasabi nila na gagamitin daw nilang ang ultimate skill nila para tapusin siya ng mabilis. Sabay-sabay na nila pinakawalan ang mga ultimate skill nila. May dumating pa na isang members ng guild at pinapalayo sila. Si Tun pala ang dumating at sinasabi nito na kung yan ang kanilang ultimate skill, pumunta sila sa likod at gamitin ito sa mob sa halip. Nagpakawala ng Lord Strike si Tun. Lord Strike, may 1,350% ng iyong pisikal na attack sa target. Sinasabi ni Balak na una ay isang hidden, at ngayon ay isang hayop. Hindi niya daw iiwasan ang mga hamak niyang panloloko para sa kanyang pagsisikap, ngunit ipinagbabawal ng matandang Plautin ni Nabirius na mangyari yun. Pinahahalagahan niya ang mataas na tingin niya sa kanya at sa matandang yun, ngunit huwag masyadong maliitin ang kanilang mga believers, dahil dadalhin nila siya sa apoy ng impyerno. Ginamit ni Balak ang Hellfire Festival, ang flames ng isang demonic creature ay parang hininga ng Diyos ng Yatan, tumaas ng 50% ang stats ng mga believers mula sa blessing, pinagpala sila ng Diyos ng Yatan. Ngayon, patayin ang lahat ng mga heathens, sinasabi ni Jeshuka na siya ang leader dito. Lahat ng puwersa, atake, at sinasabi ni Vantner na hindi niya lang ito papanuurin. Sa isip-isip ni Vantner na lalong lumakas ang mga believers dahil sa flames na yan. Wala na siyang panahon para kumuha pa siya ng health recovery potion. Higit pa dyan, pinahina pa ang lahat sa tunog ng flute ni Niberius. Bukod pa dyan, malaki na din ang pinsala ni Jeshuka. Naalala niya ang sinabi ni Faker na tungkulin ng Guardian Knight na protektahan ang Panginoon nito. Tinatanong ni Jeshuka kay Vantner kung ano ang ginagawa niya. Pinapatakbo ni Vantner si Jeshuka at sinasabi nito na nabigo siyang protektahan siya. Nakakahiya. Ngunit parang flip ang daloy ng laban, dapat dalhin niya ito sa ligtas na lugar sa center ng Inner Castle, walang pag-asa. Pero gagawin niya ang kahit ano kahit ang natitirang chance ay nasa 1% na lang, gamitin niya daw siya. Ginamit na ni Vantner ang Power of the Protection, Power of the Protector. Lubos na pinataas ang depensa ng mga miyembro ng partido. Umatake na si Vantner at binuhos niya na ang lahat ng lakas niya, kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Sinasabi ng Yatan believers ay malapit nang matapos mamatay. Ito ang parusa ng kanilang Diyos.
Sumisigaw at sinasabi nito ang pangalang ni Jishuka. Inatake na siya ng mga Yatan believers, sinasabi ni Jishuka na tingnan niya, kaya niya sinasabi na mas pakikinabangan ng guild ang maging Guardian Knight si Garcia kaysa sa mainit na ulo na tulad niya. Alam niya na ito simula nang pinilit niya na gusto niyang maging tanker noong dealer siya noong LTS years. Ang kanyang stats, dahil nilagay niya ang lahat sa strength para mapalakas ang kanyang mahina na attack power. Simula ngayon, ilagay ang kanyang stats ng maayos. Sinasabi ni Vantner na anong ginagawa niya. Siya daw sana ang pro-protekta sa kanya. Ano daw ba ang ginagawa niya sa kanya? Kung imbes siya nagprotekta dito, siya ang nagprotekta sa kanya. Handa siya mamatay para dito. Sinasabi ni Jishuka na mapanganib sa lahat ang pagkawala ng experience points mula sa death penalty. Dagdag pa dyan, sila ay mga ranker na umaabot ng mga buwan at kahit na taon, sana parang heal lang pagkatapos mawala ng experience. Mamamatay din siya kung wala siya sa paligid, parang kalahati ng Yatan Church Force ay nandito na. Ang panahon na ginawa ang pagbuo ng mga experience point ay kapangyarihan din ng guild. Kung hindi maiiwasan ang kamatayan, gagamitin niya ang Phoenix Arrow upang wipe out ang dami ng kalaban kung imposible ito. Magtipid ng kahit kuntin, para sa kanilang kapangyarihan sa labanan. May nagsalita at pinapatigil si Jishuka. Tumingin sila sa taas at ang ating bida pala ang dumating at sinasabi nito na bakit daw siya mamamatay. Umiiyak at sinasabi ni Jishuka na bakit daw sobrang late siya, asshole. Humingi naman ng paumanhin si Greed dahil dito, sumisigaw at galit na galit si Vantner at sinasabi nito na hindi niya daw ba pwedeng tapusin ang kanyang armor niya bago siya umalis ng ganyan. Salamat daw sa kanya dahil natalo siya ngayon at naging Guardian Knight lang siya na hindi kaya magprotekta. May binato si Grid kay Vantner at sinasabi nito na tumigil na siya sa kakadaldal at isuot niya na lang ito. Simula ngayon, maaari na siyang maging aktibo na tumulong sa labanan. Sinasabi ni Vantner na shut up, kanina pa daw sila lumalaban dito, ano daw ba ang pwede niyang ipanglaban? Tinignan ni Vantner ang binigay ni Grid at gulat na gulat siya dito at hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya. Sinasabi ng mga Yatan believers na nasa brink of death siya. Nagagawa niya pa daw makipagkwentuhan, mamatay na daw sila mga hidden, talsik ang Yatan believers at sinasabi nila na nag-bounce ito. Ano ito? Isang pader? Ang astig ni Kalbu. Isa palang armor ang dala ni Grid, Relieved Wave Armor. Rating, Legendary, Durability, 574/574, Depensa, 861. Bilis, -4%. Timbang, 1,920, binabawasan ng 60% ang pinsala na tatanggap kung ang iyong health ay higit sa 60%. Mataas ang depensa laban sa cutting ng 30%, may mataas na tsansa na ma-invalidating cutting attacks. Ang kakayahang ng persistence ay mabubuo, persistence. Kapag ang health ay mas baba sa 5%, 20% agad na recovery at lubos na mablock ang isang pag-atake ng kalaban. Oras ng cooldown ng skill, 30 oras, sa mga items na ginawa ng Legendary Blacksmith. Ito ang ikalawang piece na ipinanganak na may emosyon. Ito ay napabayaan sa proseso ng produksyon at naging balita. Ito ay napuno ng paghahangad na huwag itapon ng 2 beses, at ang paghahangad na yan ang nakakaapekto sa nagsuot. May masamang nararamdaman ito sa tagapaglikha nito, pero hindi sapat na matapang na ipinahayag ang mga ito. Sa isip-isip ni Vantner na isang legendary ito, at ang depensa ay kahanga-hanga, pero ito ay may persistent skill. Katulad ng kapangyarihan ng Guardian, ang ganap na ultimate ng Guardian Knight, at naka-neutralize kahit isang attack including ang ultimate attacks. Mahirap gamitin ito sa timing na gusto niya. Pero may epekto pa ito na recovery agad ng health. Nagpapasalamat naman ito kay Grid, sinasabi ni Vantner na hindi niya daw papalampasin sila lahat ngayon, sundan niya daw siya. Jishuka, sinasabi ni Grid na dahil ba sa mga abnoy sa East Gate at North Gate ganyan kahirap talunin ang mga believers lang, sinasabi ni Jishuka na oo, paano niya daw sila mahahanap, sa isip-isip ni Grid na dahil mataas ang kanyang insight, tumutulong sa kanya na tingnan ang sitwasyon ng mabuti. Sinasabi ni Grid na may mga dahilan. Anyway, ayos na daw ba sila, di ba? Magtitiwala na siya sa lugar na ito at aalis na siya.
Sinasabi ni Balak na sa bilis na ito, ang kalunos-lunos na lupain na ito ay masusunog at magiging alikabok sa loob ng wala pang isang araw. Ang apoy ay hindi basta-basta para sa mga malapitan na combat at ang mga sunod-sunod na pagsabog ng kanyang Hellfire Festival ay sobra-sobra para pangasiwaan ang mga long-range fights. Naisip niyang imbitahan siya sa Sword Festival ngunit masyadong nakakaawa ang mga katawan niya para gawing libangan. Sa isip-isip ni Tobin na kahit si Pan at Regis ay natatalo na ng mga high-ranked believers, kaya hindi niya na pinangarap na makakuha ng anuman tulong. Hindi niya makuha ang experience points niya dahil kinakailangan niya na nasa paligid si Greed, pero mas lalo ito hindi niya na inaasahan. Ang tanging tao na maaaring dumaan sa passive skill at attack na yan ay si Toon, sino ang kanilang dealer o tanker pero si Toon ay mag-isa lang at ang kanyang attack power ay hindi sapat. Napapamura na lang si Tobin at sa isip-isip nito na kung pwede lang punan niya ang kulang ng attack power na yun. Tapos siya, bilang tanker, pwedeng magkaroon ng pagkakataon. May naghulog sa kanila ng isang great sword, isa itong Dainsleif. Masayang-masaya na nakita ni Tobin si Grid. Sinasabi ni Grid na ang Green Firework dude ay isa sa mga boss. Tignan niya yung mukha, pero may mga 5 guildmates dito. Kaya daw ba nila gamitin ang sandata na yan? Parang kailangan nila ng tulong sa pagharap sa Westgate boss, pupuntahan niya ang mga ito, sumisigaw at sinasabi ni Tobin na ang kanyang mga kondisyon ng user ng Great Sword ay nasa level 250, Strength 1,800, at Advanced Sword Mastery. Hindi niya rin maabot ang level at walang nakakaabot sa lahat ng 3 kondisyon na yan. Sinasabi ni Greed na may isang tao, hindi niya talaga siya gusto. Pero maaasahan niya daw siya sa ngayon. Kinuha niya na ang Dainsleif at sinasabi nito na isa lang siya lalaki na nagpapanggap na low-level blacksmith, para lang itago ang kanyang identity. Ayoko din sayo, ito pala si Toon at sinasabi nito na ang Great Sword ng Butcher ay mahirap hanapin, ito ay nakakainteresado. Satisfy, breaking news, ito ang kasalukuyang sitwasyon ng Byron Castle sa ilalim ng pag-atake ng Yatan Church. Northgate Tobin, Toon, Blank, Korean, Sandra, Inner East Gate Ibelin, Faker. Sa Inner Castle Wall, Zednos, Outer West Gate Pon, Inner Castle Garden Regis. Inner Castle Jeshuka, Vantner, Outer East Gate Garcia, Orion. Town Duvol, Natalan, Tenarim, ang Sedeca Guild, na kinilala na isa sa mga pinakamahusay na guild, ay lumalaban ngunit ang sitwasyon ay nakakakilabot. Kritikal na ang 2 pinakamataas na puwersa ng guild, na si Regis at Pon, napigilan sila sa Inner Castle at sa Outer West Gate. Ilang daan na high believers ang sigurado na maging banta sa kanilang enhanced stats dahil sa Hellfire. Outnumbered sila, kaya kailangan ng team ng tulong mula sa center para matalo sila. Pero, ang nagsusupport lamang sa sentro ay sila Elia at Zednos, na nasa Inner Castle Wall. May sumisigaw at sinasabi nito na Laelia huwag kang gagalaw, si Jeshuka pala ang dumating. Lumipat si Jeshuka sa bayan at dumating sa Inner Castle Wall, archer siya, kaya niya pababain ang attack rate ng mga kalaban at pabagaling ito. Humihingi naman siya ng paumanhin dahil late siya. Tinatanong ni Zednas na Master, ayos lang na sumama siya sa kanila. Pero hindi ba dapat matalo muna ang lingkod ng Yatan? Sinasabi ni Jeshuka na magiging maayos lang sa kanila ang Niberius. At sa tingin niya magiging ayos din ang Balak sa kanila. Tinatanong ni Balak na sino yung Abnoy na yun kanina. Sa tingin niya ang isang sword na yan ay kaya iligtas siya mula sa kapahamakan, ang tanging pagkakataon niya sa pagtubos at sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang kamatayan at muling pagsilang bilang lingkod ni Satanas. Umatake na ulit si Balak at tinamaan sila Tobin at Toon, sinasabi ng lalaki na delikado na dito. Sandra, kailangan niya nang umalis. Dumating si Vantner at sinasabi nito na mission complete. Sasali na daw siya dito guys, nagtaka si Tobin at nagulat sa suot na armor ni Vantner. Mayabang na sinasabi na oo, medyo late siya pero nandito siya. At pati ang armor niya, sinasabi ni Vantner at Jeshuka na sila na ngayon ang maglilinis na mga kalat. Takot na takot at sinasabi ng isang Yatan na retreat. Magical sword ang sword na yan, at sinasabi pa ng isang Yata na patuloy na bumaba ang dugo sa sugat. Sinasabi ni Ibelin na hindi niya ito matatawag na magical sword. Isa itong sumpa, kaya mag-ingat sila sa mga tinik nito.
Ang tanging paraan upang makatulong kay Faker ngayon ay pigilan ang mga believers. Pero okay ba talaga siya mag-isa? Mabilis lang naman naiiwasan ni Niberius ang mga pag-atake ni Faker at sinasabi nito na dahil sa flute na ito. Ang maintain ng balance ay tolling enough, pero ang kanyang accuracy ay kasuklam-suklam. 0% ang avoidance rate, hindi niya daw siya malabanan. Sinasabi ni Niberius na mukhang mabilis siya, ngunit kulang sa kapangyarihan. Nakakahiya siya. Iba na sana ang kwento kung gumamit siya ng dark magic na mantsa sa bawat ari-arian at naglalabas ng lahat ng kapangyarihan nito. Isaalang-alang ito, kung siya ay muling ipinanganak. Gumamit ng Dark Firestorm si Niberius, pinakawalan niya ito at sumisigaw si Ibelin at tinatawag niya ang pangalang ni Faker. May dumating at nagtataka si Faker at sinasabi ng dumating na lumakas silang lahat, halos matalo niya si Malakos, kahit sabay na laban. Si Greed pala ang dumating at sinasabi nito na ngunit gayunpaman, siya ay magiging isang katatawanan ng isang batang assassin tulad ng maaari niyang talunin ang isang matanda. Nagtataka si Faker na si Greed talaga ang dumating, sinasabi ni Faker na huwag daw siyang mayabang ngayon. Buti na lang napigilan ang skill niya sa debuff effect ng flute na yun. Sinasabi ni Greed kay Ibelin na kunin niya si Faker at umalis na siya, malapit nang masira ang lugar na ito. Sinasabi ni Niberius na isang mage na maaaring gumamit ng fly. Sana ay aware siya na hinahamon niya ang isang great magician ngayon. Sinasabi ni Greed na wala siyang pakialam, kung ginawa niya ang lahat ng ito, ibig sabihin ay medyo malakas siya. Parang medyo puno siya ng confidence sa sarili niya, gagawin niya siyang perfect test dummy. Hayaan niya daw siyang humingi sa kanya ng isang pabor. Maaaring huwag siyang mamatay ng masyadong mabilis. Ito ay bago kaya gusto niyang subukan ito. Huwag sana siyang mamatay sa unang pag-atake niya. Nagulat si Ibelin sa nakita niyang bago greatsword ni Greed at sinasabi nito na sobrang laki daw nito. Sinasabi ni Niberius na isang mage na may greatsword. At ano ang size nito? Napaka-barbaric, mukhang may confidence siya pagkatapos talunin si Malakos, pero magugulat siya kung sa tingin niya ay kasing hina niya siya. Nagpapasalamat naman si Greed dahil sa babala niya, pinakawalan na ni Greed ang Pagmas Sword Dance, at Transcended Link. Transcended Link, ikaw ay pansamantalang nasa isang Transcended Linked state. Isang kabuuang 20 strike ang ilulunsad, na humaharap ng 150% attack power sa bawat hit. Sa tuwing matamaan ang isang target, maninigas sila sa loob ng 0.1 segundo. Nakaramdam ng takot si Niberius sa pinakawalan atake ni Greed. Sa isip-isip ni Niberius na ito ay hindi lang isang malaking sword. Gumamit ng Dark Firestorm si Niberius para mablock niya ang pinakawalan na atake ni Greed. Sa isip-isip ni Niberius na isang kapangyarihan na kayang tumagos sa Dark Firestorm. Hindi ka panipaniwala ang kanyang physical strength. Pero nagpakawala pa siya ng Dark Ice Wall, at nagpakawala pa ito ng storm at hindi naman ito inaasahan ni Greed at tinamaan siya. Tumatawa at sinasabi ni Niberius na hindi siya nababagay na maging libangan niya. Sinasabi ni Greed na sige, kung tapos na siyang tumawa, magpakatotoo na sila. Holy Light Armor, option effect na activate, immune sa dark magic. Umatake na si Greed at ginamit niya ang Pagmas Sword Dance at kill. Nagulat at nagtataka at sa isip-isip ni Niberius na impossible, hindi niya pinansin ang lightning strike. At ang pag-atake niya, ito ay makapangyarihan, hindi niya kayang laban ito. Ang halimaw na ito ay lumabas sa kung saan, gumamit si Niberius na reverse gravity para ma-counter ang atake ni Greed. Sinasabi ni Greed na ang reverse gravity ay pinawalang bisa niya ang skill niya na kill at nasaya nito. Walang punto ng immunity kapag pansamantalang binago ang gravity, bakit ang dami niyang skill, pinagsabay ni Niberius ang casting niya, ginamit niya ang Dark Thunderbolt, at Dark Water, nakikita niya na ngayon, nakikita niya na ang kanyang armor ay puno ng holy power, mukhang immune ito sa dark magic, pero hindi ito 100%, nakatanggap ka ng 1,160, 1,230, 1,155 na pinsala. Holy Light Armor. Option Effect Activated Dark Magic Immunity, sa isip-isip ni Greed na hindi ito critical hit, salamat sa armor at pavranium, ngunit sa bilis na ito,
siya ay magiging sandbag niya. Kung ang gravity ay binaligtad, gagawa siya ng ibang paraan. Kung baliktad ang gravity, ang langit ay ang lupa ang langit. Tapos na siyang maging sandbag, umatake na si Grid at ginamit niya ang pag-moss sword dance at ang link. Pinawalang bisa ni Niberius ang reverse gravity, sinasabi ni Grid na ngayon ay nasa normal na gravity na. Siya ay nakakainis na, wala siyang ideya kung gaano kalaki ang pagsisikap niya sa failure na ito at ngayon ay sinayang niya ang 3 sunod-sunod niyang skills. Satisfy breaking news, may mga ulat na lumitaw ang nakamaskara na user na ipinapalagay na si Pagmoz. Mukhang nabawi na ng Byron Castle ang lugar dahil sa paglabas niya. Gayunpaman, sa kabila ng maliit na pilit ng pag-asa na ibinigay niya, pagkatapos na madaig ni Niberius. Ang mga users ay pinapuna ang legendary class, maraming mga basher ang nagsasalita sinasabi nila na ang legendary class ay bobo, bakit hindi pa daw lumalaban ang legendary, bakit hindi pa nagpapakita ang legendary. Magaling ang skill pero bobo, meron ba grand entrance ang legendary na bobo? Tanga naman yan Abnoy. Sinasabi ng reporter na ano sa tingin niya Chris, bilang special commentator at kasalukuyang 3rd rank sa Unified Rankings. Sinasabi ni Chris na tinitignan kung paano niya itinapon ang Greatsword sa North Gate, parang ang Pagmoz successor at ang Butcher of the Streets ay iisang tao. Sinasabi ng reporter na siya ay magiging direkta sa tanong. Sa kasalukuyan ay maraming criticismo ngunit kumpara sa kanya, sino ang mas malakas? Sinasabi ni Chris na just guessing based on this situation, hihigitin niya siya sa raiding skill. Dahil wala siyang attack power para matalo si Niberius, ang hidden boss, ng mabilis. Legendary class siya kaya mas maganda din ang default stats niya. Gayunpaman, may tiwala siyang masasabi na higit siya sa PvP skills. Nakakakilabot ang kanyang control at simple din ang kanyang techniques. Hindi rin siya sigurado sa kapangyarihan ng mga skill na yan. At ang skill na yan na ang pangalan ay Pagmoz Sword Dance, ay kayang iwasan, sinasabi ni Niberius na isang kakaibang armor at isang maliit na disc. Napakaraming bagay sa kanya, naniniwala siya na dapat siyang mahiya sa kanya kakulangan ng skill, umatake si Niberius at ginamit ang Darkstorm, sa isip-isip ni Grid na ang Darkstorm na skill na ginamit ni Yura sa Yatan Church, pero mas malakas ang isang ito, malakas na pagsabog at sinasabi ni Grid na skill o kahit anong iba pang katangahan, tumahimik na lang siya. Pwede niyang sabihin pagkatapos niya na lang manalo sa kanya, dahil overgeared siya, complete holy shields. Rating, Legendary, mataas na pagkakaroon ng kumpleto ang immunity sa dark magic. Naglabas ng orb si Niberius, naalala niya ang sinabi ni Euphemina at sinasabi nito na maaari niya magamit agad ang magic na na-stored sa orb na walang spell kung patuloy niya lang ay supply ito ng magic power, parang insurance para sa magician. Sinasabi ni Chris na sigurado siya ang top 20 unified ranking users na tulad ko, dahil higit ito sa klase o equipment, sa pagiging skill sa labanan, gumamit si Niberius ng Dark Thunder Explosion.